Ang bayan ng Alitagtag sa Batangas ay kilala hindi lamang sa kanilang pananampalataya, kundi maging sa yaman ng kanilang kultura at tradisyon. Isa sa pinagmamalaking sining dito ay ang paggawa ng karosa, mga karosang ginagamit tuwing mahal na araw at iba pang prosesyon. Sa bawat detalyeng inukit at disenyo, makikita ang galing, tiyaga at pananampalatayang nakaukit na sa puso ng mga Alitagtagenyo. Magandang araw mga kabiyahe! Nandito tayo ngayon sa bayan ng Alitagtag, Batangas, na kilala hindi lamang sa kanilang pananampalataya, kundi sa kanilang kakaibang tradisyon. Ang paggawa ng karosa na nakikita tuwing mahal na araw at pista. Tara, samahan niyo kami at kilalanin ang mga gumagawa nito. Sa bawat pako at kahoy na ipinapalo ay kasamang panalangin at pag-asa ng bayan. Sa bawat ukit at linya ng disenyo, naroon ang sining na nagmumula sa puso at ang kwento ng mga alagad ng tradisyon. Nandito po tayo ngayon sa Sandoval Floatmaker, kung saan ay makakasama at makakausap po natin si Tatay Vernade Sandoval. Magandang araw po. Pwede ko po ba malaman kung ano po ang pangalan niyo? Ang pangalan ko ay Bernade Sandoval. Sandoval po. Kaya ilan taon na po kayo? Ako ay 67 na. 66. Sige po. Paano po nagsimula ang tradisyon ng paggawa ng karosa dito sa Alitagtag? Kasi ito nagsimula pa noong 1924 Yun sa mga Flores de Mayo. Yung dati noon, nag-umpisa yan, yung mga kariton laang, pinagsasakyan laang ng mahal na berhen. Yun, ang panahon ng una. Tapos nung nagtagal na, nagkaroon na sila gumawa na sila na parang karo na yun ang pinapatungan nila ng mga santo. Tapos may mga nagagawa sila ng mga arko. Okay. Ngayon nung nag-umpisa yun, dito sa aming lugar sa Alitagtag. Kaya dito, naging ang tradition dito tuwing May 31, tinatawag namin dito na Flores de Mayo. Yun doon nag-umpisa ang karosa dito. Nung una. Kasi di ka naman, yung karosa naman parang kung sa atin ng Kastila yan nung unang dating nila dito Kaya yan isang nung pormero sa mga parokya na nag-umpisa yan. Yung pagkuko ng mga karosa ng mahal na berhen. Okay. Yun doon nag-umpisa yung mga nagpuprosesyon, may mga sagala. Tapos yung sumunod na doon, yung tatay ko pa ang nagkukuha noon, yung nagagawa noon. Ay tapos yung pagkatapos nung na balita na dito sa Batangas na dito sa Alitagtag merong Flores de Mayo hanggang sa yung ibang bayan Nakilala na yung tatay ko para gumawa ng karosa. Tapos yun ang aking nasundan dahil ako'y bata pa. Halos yung mga tao dito sa buong Batangas sa tatay ko napunta para magpagawa ng karosa. Ay bata pa naman ako hanggang sa yun na rin ang kinabulatan ko na maggawa ng karosa. Okay po. So, ang pangalawa naman pong tanong is, sino po ang maituturing na pinakamatandang gumagawa ng karosa dito sa bayan? Tapos may mga itinuro po ba sila sa inyo hanggang ngayon na ginagamit pa rin? And then, nung una naman kasi, yung matatanda nung una, sila nag-umpisang magpang ng karosa, yung mga maliliit lang. Tapos ang tatay ko mismo yung parang naging naggawa ng yung inuusap ng ibang bayan na maggawa ng karosa yung tatay ko. Hanggang sa lumaki yung nakilala yung aming
yung aming karosahan, hindi, yung tatay ko doon nag-umpisa. Okay. Mm. Ano pong pangalan ng inyo pong tatay? Manuel Sandoval. Ah. Oo. Yun ang pinag-umpisahan dito ng karosa sa Alitagtag. Sa tagal po ng tradisyong ito po, sino-sino po ang mga sikat o kilalang personalidad po o parokya na naging customer po ng mga karosa mula po Alitagtag? Ay kasi itong karosa, abot kami hanggang Maynila, hanggang sa Cavite. Katulad dito sa Quezon. Halos lahat ng event ng mga festival, katulad nga dito nagdaan sa Taal, Apo. yung El Pasubar. Napasubat. Oo, dito sa Batangas itong nagdaan, yung Sublian. foundation sa Apo. lahat ng abot kami ng Lucena, yung inaabot kami Cavite. Abot din kami ng Maynila. Ng mga kwan. May naging customer na po kayo na parang mga sikat po, ganun. GMA 7. GMA7 po. Oo, katulad din, buong Batangas naman dito halos yung munisipyo ng Batangas, munisipyo ng Santo Tomas. Halos lahat ng kwan dito. Taal, Lemery. Oh. Lahat na halos dito sa Batangas po. Batangas Na-cater na po ng wala karosa. nang kwan, basta kuminsa sa akin, natawag lang para lang Magpagawa po ng karosa. Nasa mga ilan po ang tauhan nyo? Pag ganun. ay naabot din ng mga 15. Pag yung kwan. Tapos gano'n po katagal, kunwari po, ilang week po or ilang araw po natatapos yung isang ano? Ay madali lang kasi yung katulad ko may naka-prepare na yung may sarili na akong mga body, mga Apo. kung sa kwan ay magkukuna na lang yun. Kami nakagawa ko ng 20 karosa within 2 weeks. Lemery Medical Center. Kaya Yan, tanandaan katulad yan sila. sa Lemery. Ito, ginamit ito nung piyesta sa Oo, Lemery. yan sa Lemery, yung Opo. cement na yan, yung kung yan. Ng ganyan, kaya mga pabrika na kuha rin sa akin, mga establishment. Tulad niya sa Lemery, halos yung mga ibang establishment niya, pagka sa hospital. Opo. Ano naman po ang kahalagahan ng karosa para sa mga taga-Alitagtag, lalo na sa tuwing piyesta o mahal na araw? Eh kasi dito parang ang naging wana ito sa Alitagtag yung Flores de Mayo yung May Flower Festival. Apo. Yung parang Tinalakihan pero na yun po. naman ang sinasakay doon mahal na beren. Tapos may mga sagala. Apo. At saka ito hindi ngayon halos kinabang din ang dahil sa tourism, Apo. sa turismo. Opo. Nagpukan din sila. Sadya Dahil po. dinadayo din dito Apo, ng mga dinadaya tao, po. Pag yung may flower festival yun ang nagiging sa mga tao. Yung sa isang ganun po, yung sa simple po, magkano pong inaabot kapag ganun po? Kasi itong akin parang kasi dalawang klase ang karosa, yung yung katulad na ginagamit namin pag May, yung maraming ilaw, mga 100,000 ang ginagastos doon. Oo, dahil malaki yun halos kung 200,000 gagastos ka doon. Ito namang akin, yung mga katulad niya sa Lemery, Metro Lemery, mga 85,000 lang yan. Kaya. Ay, yung mga ganito po kalaki. Ay, katulad yan, mga 15,000. 15. Kasama na naman yung sasakyan doon. Apo. Tapos sa driver po, ay di, sa hire na sa kanila na po. sa hire na nung sasakyan. Kung baga, ang hire ko Ah. sa sasakyan ay 5,000. Ay di, sila na magkuha Apo. Sila sa shoulder mo. Ganun lang yung So ngayon po, paano naman po makakatulong ang kabataan para manatiling buhay ang ganito pong pamana? kasi dito naman halos yung katulad dito, yung mga tao dito, yung mga tauhan ko, siyempre mayroong mga bata, Apo. kasi nakakatulong din sa kanila yung paggagawa ng karosa Ay di, kung saan natututo silang Parang napapasa-pasa na po sa napapasa. kabataan yung paggawa ng Katulad yung sa tatay ko, yung Apo. tatay ko Katulad- mo ng pinasa naman po sa inyo. at least ako naman na sumunod na Apo. naging kwan.
Dito sa Alitagtag, ang kahapon at kaslukuyan ay nagtagpo. Sa kamay ng mga gumagawa, nabubuhay muli ang alaala ng nakaraan. Habang umaandar ang karosa sa kalsada, sumasabay ang pagdaloy ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang gawa ng kahoy at bakal, kundi ng puso at paniniwala ng buong bayan. Ang bawat gulong ng karosa ay gulong ng kasaysayan. Ang bawat pinturang kumikislap ay pag-asa ng kinabukasan. Kung ang kabataan ay matututo, mananatili ang pamana ng bayan at sa bawat pag-usad ng karosa ay pag-usad din ng ating kultura at pananampalataya. Sa bawat ukit at pintig ng kamay, naroon ang puso't alay. Habang may mga pusong nagmamahal, ang karosa ng Alitagtag ay hindi kailanman magwawakas. Hindi lang pala kahoy at pintura ang nasa likod ng karosa. Kundi mga kwento ng pananampalataya, kultura at pamana. Ako si Kyle Denise M. Mendoza. At ako naman si Alicia T. Apedra. Ako naman si Angelo V. De Ramos. Ako naman si Dominic Joy C. Misal. Hanggang sa susunod na lakbayin, mga kabiyahe! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since